Naabo ang hindi bababa sa 10 bahay sa Maynila dahil sa sunog. May sumiklab din sa Caloocan kung saan kinailangan pang ilikas ang mga estudyante sa isang paaralan. Nakatutok si Chino Gaston. Kasagsagan ng klase pasado alas 8 ng umaga nang biglang nabulabog ang mga estudyante ng Bagong Silang High School sa North Caloocan. Sumiklab kasi ang sunog sa mga bahay sa tabi ng eskwelahan kaya dali-daling pinalikas ang mga estudyante. Kuha ang video ng estudyanteng si Maria, di niya tunay na pangalan, na kabilang sa 50 pamilya na nasunugan ng bahay. Agad rumisponde ang mga bombero habang tulong-tulong naman ang mga residente para apulahin ang apoy. Pero dahil masikip ang pasukan sa lugar, sa loob ng paaralan pumuesto ang mga fire truck. Maraming balon here sa places namin. So sabi ko magtulong-tulong na po para iangat yung water. Para at least po maagapan yun dito kasi kakalat na po talaga siya. Ayon sa BFP Caloocan, inabot ng higit 1 oras bago idineklarang fire under control ang sunog. 30 bahay ang natupok ng apoy at 5 residente ang napaulat na nasugatan kasama ang babaeng ito na nagtamo ng lapno sa katawan. Iniimbestigahan pa po yung pinagmulan ng sunog ayon sa ating mga witness sa electrical possibly sa electrical, pero kuha pa po namin yan, bine-verify pa po namin. Pansamantalang tumutuloy sa evacuation center ang mga nawala ng tirahan. Sunog din ang sanhi ng pagkaabo ng hindi pababa sa 10 bahay sa Barangay 48 sa Maynila, dakong alas 2:30 ng hapon. Sa videong ito, kita at dinig ang nagpuputukang kawad ng kuryente habang palikas ang mga residente sa lugar. Agad namang nakarating ang mga bumbero kaya hindi na kumalat pa ang sunog sa mga katabing bahay. Walang nasawi o nasugatan sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Inilabas ng Social Weather Stations ang resulta ng kanilang pinakahuling voter preference survey para sa senador. Alamin sa aking pagtutok. Sa Social Weather Station Survey na kinomisyon ng Strat-based Consultancy, 13 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senator Bongo, Representative Erwin Tulfo, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Lito Lapid, Ramon Bong Revilla at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, TV host na si Willie Revillame, Makati Mayor Abby Binay, dating Senador Manny Pacquiao at Congresswoman Camille Villar. Sa pamamagitan ng face-to-face interviews, tinanong ang 1,800 registered voters sa buong bansa kung sino ang iboboto nila sa pagkasenador kung gagawin na ang eleksyon noong panahon ng survey. Isinagawa ang survey noong March 15 hanggang 2025. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 2.31%. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nagpaalam na ang malamig na amihan kaya mas dapat ng paghandaan ng lalong tumitinding alinsangan ngayong pumasok na ang dry season o tag-init. Sa forecast na Pag-asa para bukas, posibleng pumalo ulit sa 47 degrees Celsius. Ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, ramdam din ang alinsangan sa ilang bahagi ng Cagayan, Bicol Region at Agusan del Norte na aabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius. Nasa danger level yan kaya mag-ingat sa panganib nito sa kalusugan gaya ng heat stroke. Sa Metro Manila, extreme caution din ang kailangan dahil posible ang 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang simula ng tag-init hindi nangangahulugang wala ng pag-ulan o sama ng panahon. Sa katunayan, patuloy na minomonitor ang low pressure area malapit sa Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero magdudulot ng maulang panahon. Easterlies naman ang makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. Matitindi ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang localized thunderstorms sa Metro Manila, lalo bandang hapon o gabi. All out ang ilang Kapuso stars sa pagbibigay saya sa Kadalagan Festival sa Victoria's Negros Occidental. Nag-enjoy din sila sa pag-aala tour guide sa paglilibot sa ilang historical sites. May report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Simple pero masaya at masagana ang pamumuhay sa Victoria's City, Negros Occidental.
di nauubos ang biyaya. Kaya naman ang mga residente di nakakalimutang magpasalamat na idinaan nila sa selebrasyon ng Kadalagan Festival. Sa ika-27 taon ng pagdiriwang, naging espesyal pang lalo ang pista dahil sa pagbisita ng Kapuso Stars na nag-ala tour guide pa sa kanilang paglilibot. Tuwing March 21 kada taon sineselebrate ang Kadalagan Festival bilang pasasalamat at pagbigay ng halaga sa opisyal na pagdeklara sa lugar na ito bilang city o lungsod noong 1998. Speaking of Kadalagan o Tagumpay, malaking bahagi ng kasaysayan at kultura ng Victoria City ang industriya ng asukal. Mga kapuso, dito makikita ang isa sa mga pinakaunang sugar mills sa Pilipinas na itinayo noong taong 1919. Ang makasaysayang St. Joseph the Worker Parish Church, nilibot din nila. Mga kapuso, rin tayo ngayon sa St. Joseph the Worker Parish Church o sikat na tinatawag na Angry Christ Church sa Victoria City, Negros Occidental. Ang nasa likod namin ngayon, ang sikat na modern altar painting na Angry Christ, na gawa ni Alfonso Osorio, isang Filipino-American abstract expressionist artist. After the tour, diretso na sa Victoria City Coliseum para sa Kapuso Fiesta ang Kapuso Stars. May song number sina Elijah Alejo, Angela Alarcon, Juancho Trevino, at Mike Dance. Maraming salamat po sa lahat ng taga Victoria, yung mga Victoriasano natin sa mainit na pagtanggap sa aming mga kapuso nyo. Ramdam na ramdam talaga namin yung suporta na binibigay nila sa mga kapuso shows and artists. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Aideen Pedraso, nakatutok 24 oras. Irerekomendang isailalim sa COMELEC control ang Datu Odin Sinswat sa Maguindanao del Norte. Kasunod yan ng pananambang sa isang COMELEC election officer at kanyang asawa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos pagbabarilin ang mga sakay, tuluyang bumangga sa isang puno ang SUV na ito sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Naisugod pa sa ospital si Attorney Maceda Abo, election officer ng COMELEC, pero pumanaw din. Dead on arrival naman ang kanyang mister na si Jojo Abo na siyang nagmamaneho ng SUV. Ayon sa COMELEC, iniimbestigahan na ng pulisya ang motibo sa krimen. Iniimbestigahan na rin ng COMELEC kung may banta sa buhay ni Abo. Inaalam ko na ngayon na mukhang meron siyang request sa ang ating election officer na magkaroon ng security details kahit dalawa. Nitong March 18 lang nang dumalo pa ang pinaslang na election officer sa pirmahan ng Peace Covenant ng mga kandidato sa Maguindanao. Irerekomenda ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa COMELEC Bank na isailalim sa COMELEC control ang Datu Odin Sinsuat. Kung matutuloy, COMELEC ang mga ngasiwa sa lugar pati na sa operasyon ng local government. At kung kailangan, dadagdagan ang pulis, sundalo at checkpoint sa lugar. Kung kinakailangan, tatanggalan natin ang lahat ng gun ban exemption at the same time yung pagkumpiska ng lahat ng mga firearms na illegal dyan sa area. Kaugnay naman sa napaulat na umano'y pag-alis sa dalawang police security ni Senador Bato de la Rosa. So kung bigla kang magtatanggal ng kahit na sinong tao ngayon, kinakailangan pong alaman lang ng Commission on Elections yung bagay na yan. So far po, opisina ng chairman, wala pa po. Itinanggi na ng pulisya na inalis ang dalawang security ni De La Rosa. Samantala, mananatili naman sa balota ang pangalan ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro ayon sa COMELEC. Kahit pa inilagay siya ng ombudsman sa preventive suspension habang iniimbestigahan ang umano'y maling paggamit nito ng public funds. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ngayong Women's Month, katuwang sa pagbibigay halaga sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan, ang inyong GMA Kapuso Foundation. Taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng sponsors, donors at partners. Dahil po sa inyo, naitaas natin ang kamalayan sa kahalagahan ng pap smear at breast examination.
Dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon, dobleng dagok ang kinakaharap ng mga magsasaka matapos mapinsala ang kanilang mga pananim dulot ng ashfall. Kaya ang kita sa pananim ni Eileen na inasahan niyang aabot sa 25,000 pesos sa loob ng 3 buwan, nasira at hindi na mapapakinabangan. Tanging pagsasaka pa naman din ang pangsuporta niya sa pamilya. Malaki ang aming kawalan. Yung mga pananim namin ay nasira, pati mga hayop namin na mamatay. Bilang tulong ng GMA Kapuso Foundation ngayong Women's Month, mahigit 100 na magsasaka at kakanin vendors sa bayan ng Kanlaon ang sumailalim sa libreng pap smear at breast examination. Nagbigay rin tayo ng mga hygiene kit. So the breast self-examination is a good screening tool in the detection of breast cancer. This is usually done every month and a few days before your menstruation ends. The pap smear is a screening tool for cervical cancer. Pasalamat po nga adi na abot diri kapunta di nakarating dito ang GMA Kapuso Foundation. Nagtungo rin ang GMA Kapuso Foundation sa Cardona sa Rizal kung saan nakapagbigay ngiti tayo sa 120 maghihinain at magtitinapa roon. Maraming salamat po sa GMA Kapuso at napili po ang aming tinapahan at ang aking pong mga tindera. Hatidin natin ang libreng serbisyong medikal at bagong pag-asa sa 100 kababaihan na nakapiit sa Correctional Institution for Women. Lagi po kayo nandiyan sa GMA. Hindi kayo napapagod, nagsasawa. Hindi po kayo natakot pumasok sa lugar na to para tulungan kami. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong araw na to, diniklara ng Pag-asa ang official first day ng tag-init o ng summer. Napakarami sa atin ang pupunta sa mga beach para magpalamig. Mag-ingat lamang, may ilang mga sea creatures katulad ng isang octopus sa Siquijor na may taglay na lason o venom. Malamang sa malamang, dumaan na rin sa mga timeline at FYP ninyo ang islang ito. Patok kasi ito ngayon sa mga turista dahil sa puting-puti nitong buhangin at malakristal nitong tubig. Let's beat the heat ngayong tag-init sa island province ng Siquijor. Sa Siquijor na piling magbakasyon kamakailan ni B-Boy. Pero hindi lang daw ang breathtaking view ng isla ang nakakuha sa kanyang atensyon. Pati na ang bukitang ito. Yung body niya, medyo parang yellowish, greenish. At meron itong mga kulay asul na rings. Pero kahit gaano man daw kaganda ang bukitang kanyang nasilayan, hindi niya ito nilapitan. 3 feet away. Naka-zoom lang din yung video. Batid kasi ni B-Boy na lubha itong delikado. Ito kasi napakakamandag na blue-ringed octopus. Ang mga blue-ringed octopus maliit at docile. Ibig sabihin, hindi basta-basta nang-aatake mga ito. Pero kapag sila'y nate-threaten, dito na nila ginagamit ang kanilang taglay na neurotoxin na kung tawagin, tetrodotoxin. 1 milligram lang daw nito kaya na makaparalyze o makapatay ng tao. Maliban sa blue-ringed octopus, marami pang ibang mga makamandag na nilalang sa karagatan na dapat ingatan sa tuwing tayo'y magsiswimming sa beach. Kabilang sa listahan ng mga striped eel catfish, Malo Filipina, at ang susong ito na maaaring magdulot ng pinsala sa nervous system nating mga tao. Ang katabi ko ngayon ay shell ng isang geography cone o Conus geographus, ang pinakamakamandag na species ng cone snail. Kung ang blue-ringed octopus may tetrodotoxin, ang mga ito naman ay merong conotoxin na pumapatay ng tinatayang 36 na katao sa nakalipas na 300 taon. Ang earliest record nito ay noong 1705. Kaya pag nakakita ng ganitong shell sa dagat, wag na wag itong lalapitan at dadamputin. Hawakan po natin. Wag po. May lason po yan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral balita, ay post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Pinaghahandaan na ni Kapuso actress Andrea Torres ang kanyang next project sa Afternoon Prime series na Akusada. Challenging daw ang role kaya kinailangan pa niyang manood ng isa sa documentary ng GMA Public Affairs. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang magkakasunod na role na tumatak sa GMA Prime tulad ni Dayan ng The Legal Wives, Smell na yun. Sisa sa Maria Clara at Ibarra, at Sarina ng Love Before Sunrise. Are you stalking my fiancé? Bago at mapanghamong role ang bibigyang buhay ni Andrea Torres sa Afternoon Prime. Sa story conference ng drama series na Akusada, ikinwento ni Andrea ang pinaghahandaan niyang role bilang isang magtatahong. Kabilang sa preparasyon ang panunood nila ng isang GMA Public Affairs documentary. Yes, pinanood po namin yung isang documentary na ginawa ni Miss Cara David. Sobrang dami niyang natulong sa amin pagdating sa kung paano ko ipoposisyon yung sarili ko dito sa role na to. Ako mismo parang, wow, ito pala yung sa likod ng mga nakikita natin sa araw-araw natin na buhay. Ito pala yung pinagdadaanan nila. Ito pala yung proseso. I hope na makarelate sila at the same time, maging informative din sa kanila yung show namin. Ikaw umiiyak. May umaway ba sa'yo? Babe. Dati nang nakasama ni Andrea ang kanyang leading man na si Benjamin Alves sa isang episode ng Magpakailanman. Pero ito ang first time nila na magkasama sa isang mas mahabang proyekto. Si Benjamin, meron kaming ginawang isang memorable magpakailanman episode. So, parang na-feel namin doon na para kaming team, para kaming love team, kahit na never pa kami nagsama sa isang show. Napanood ko siya sa Widow's War, sobrang galing niya doon. Ginulat niya ako. I've always been a fan of Ada. And yun nga, now we're, after I think that's 10 years ago, now we get to work together in a full-length project. Yes. Yes, and apparently they're gonna do a little bit of experimenting with the show to make it more fast-paced, make it more what the market or what yung mga kapuso natin, what they want at the moment. So, nakaka-excite. Makakasama nila sa Akusada sina Lian Valentin, Jennifer Maravilla, 38 PM PC Star Awards Best Supporting Actor for Drama Arnold Reyes, Princess Aliyah, Marco Massa, at child star na si Jordan Baldonido sa direksyon ni Dominic Zapata. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Isinilbi na ng DILG ang suspension order ng Ombudsman kay Marikina Mayor Marcy Teodoro na iniimbestigahan dahil sa umunoy maling paggamit ng milyong-milyong pisong halaga ng pondo mula sa PhilHealth. Nagtalaga na rin ang acting mayor. Nakakalili muna kay Teodoro. Nakatutok si Ravi Tima. Designated to the position of City Mayor. Sa harap ng Marikina City Hall, formal lang nanumpa bilang acting mayor si Councilor Romel Acuña, habang acting vice mayor ang kambal niyang si Councilor Ronnie Acuña. Utos siya ng Department of Interior and Local Government matapos ang preventive suspension ng Ombudsman kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, kanyang vice mayor, 3 opisyal ng lungsod at 13 miyembro ng konseho. Sa dami ng mga sinuspinde, tanging ang kambal na konsehal at 3 iba pang miyembro ng konseho ang natira. Kaninang hapon lang nila natanggap ang utos ng DILG. Call of duty. Kahit sabihin namin hindi kami prepare, pero matagal na rin kami naglilingkod sa Marikina. Alam namin yung mga needs. Hingi rin kami ng advice sa katulong din sa aming mga kasama. Mga matatagal na rin siguro na. Kasi ulitin namin, hindi namin na-expect at talagang biglaan talaga itong nangyari. Kami naman, sumusunod lang din sa order ng DILG na hindi pwedeng walang maupo bilang mayor, bilang vice mayor. So kami yung magkapatid, sumunod lang naman kami sa utos ng DILG. Nagdaos naman ng prayer vigil ang mga taga-suporta ni Mayor Teodoro sa likuran ng City Hall. Ang suspensyon kina Mayor Teodoro ay habang iniimbestigahan ang umunay misallocation sa 130 million pesos na pondo mula sa PhilHealth. Sa halip daw kasing gamitin sa programang pangkalusugan, ginamit ang pondo sa ibang bagay tulad ng maintenance ng infrastruktura at mga IT equipment. Ang kaso isinampa ng isang pribadong individual. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Teodoro na politika ang dahilan ng suspensyon. Giit naman ng acting mayor, 2 sa kanilang kapartido sa konseho, kasama rin sa mga nasuspinde. Mas matagal na po itong kaso. Ang nangyari lang po talaga, siguro, timing, hindi rin namin hawak kung ba't ngayon lumabas yung order. Bukas naman daw ang bagong pamunuan ng Marikina na makipag-usap sa nasuspinding alkalde.
Sa nalalabing-6 na buwan ng sinalo nilang termino, magsasagawaan niya sila ng review sa mga programa ng lungsod para tiyaking maayos at naaayon ito sa batas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nasa The Hague, Netherlands, ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Kasama ni Hanilet ang anak nilang si Kitty Duterte. Unang sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang bumisita ang mag-ina ng dating Pangulo sa kanya sa detention center para sa kanyang kaarawan sa March 28. Nakatakda ring bumisita sa dating Pangulo sa the Netherlands ang ina ng bise na si Elizabeth Zimmerman sa Biyernes o sa Sabado. Mga kapuso, another heartbreaking moment ang hindi nyo dapat palagpasin sa lolong bayani ng bayan pagkatapos ng 24 oras. Mo. Si Isabel? O si Elsie? Ang asawa mo. Malalagay kasi sa panganib ang mga mahal sa buhay ni Lolong played by Ruru Madrid. Kaya dapat abangan kung maililigtas ba niya si Natia Isabel at ang acting role na si Elsie. Hawak na rin ni na Julio played by John Arcilla at si Donna na ginagampanan ni Jean Garcia ang iba pang mga taga-tumahan. Lahat ng yan abangan po ninyo mamaya bago ang pagsubok na haharapin ni Lolong sa pagsugod niya sa Maynila. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Shira Diaz. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Shira. Salamat sa iyo, Shira. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.